Alam niyo po, kahit nagbibiro kayo no, yung sinabi na binigyan akong tissue dahil naiiyak. Ito walang biro Noong isang araw, walang drama to, naiyak ho ako sa balita. No joke. Pwento ko sa inyo kung bakit. Sa lahat ho ng tumatakbo dito, ako po siguro, and I wear this with the badge of honor. Ako yung pinaka-ordinaryong tao, in a sense. No? Lahat naman kami, common tao. Ordinaryong tao po ako, wala kaming makinarya, wala akong pera. Pero pag pinapanood ko si Senator Bato, si Senator Go, sa hearing, hindi namin to pinag-usapan pero nararamdaman ko po yung frustration nila. Yung kakulangan nila ng kakampi doon. Damang-dama ko po yung pagkakabaliktad ng mga Duterte principles. Buti sana kung nabawasan lang Naiyak talaga ako. Pero ang kinakukulo po talaga ng dugo ko, alam ko kayo din. Yung kawalang hiyaan dun sa budget. Yes, sobra. Hindi ko po talaga makaya kung lumapit ako kay Senator Bato. Boss, makakalusot ba talaga to? For me, it's absurd, unreal, na may makakalusot talagang ganito. Na may mga, sabi nga ni Attorney Trixie, may mga unconstitutional na labag na po sa konstitusyon. Ayaw nila baguhin yung konstitusyon pero pilit naman nilang nilalabag. Kaya I'm very glad na nandito po kayo ngayon. Dahil hindi ko po alam sa aking mga kasama, pero ako po, kayo lang ang pag-asa ko. Kayo lang. Kayo lang. Naniniwala ako by God's grace and by the Holy Spirit, makakapasok ang PDP lang. Yes. Naniniwala ako. Alam ko po na pinagdudusa tayo paminsan ng tadhana at ng Panginoon para may matutunan tayo. Pero naniniwala po ako na pagdating ng eleksyon, babalik ta rin ng Panginoon yung nangyayari. Naniniwala ako. Hindi pwede tumagal to. It's too much against the law and against the law of God. Naniniwala ako. Kaya, I'm glad nandito kayo. Nandito yung mga pinakasikat na mga vloggers, pinaka-influential. Yes. Your voice matters. Your support matters. Kailangan po namin kayo. Lalo na po yung mga maliliit na tao. Kaya, Merry Christmas po. Mag-enjoy lang po kayo sa aming humble na lugar. Magsasalita pa si Senator Bato at Senator Go. Ako po, advance na pasasalamat po sa inyong suporta sa mga taong katulad ko. Thank you. God bless you. Come, Holy Spirit. Thank you. Maraming salamat, Attorney. Ayan. So, ang dami mong problema ngayon ng ating bansa. Dahil yung mga sakim, yung mga tiga-crocodile farm sa sa Manila Zoo, nakikita at nararamdaman nyo, nakikita nyo kung ano nangyayari sa bansa natin. Kaya tandaan nyo, dapat lang talaga straight PDP tayo. Yes! Wala na po tayong gagawin kundi straight PDP. Kailangan maprotektahan natin ang ating bansa. Kailangan po maprotektahan natin ang mga Pilipino, ang ating mga kapatid na Pilipino. Sa inyo po lahat, ako si Philip Salvador. Tandaan nyo to, hindi ako abogado, hindi ako doktor, hindi ako engineer. Ako isa lamang artista. Pero ako po yung artista, magiging epektibong maglingkod at magserbisyo sa kapwa natin. Magandang gabi po sa inyong lahat at muli, maligayang Pasko at manibong bagong taon. yeah. It's not enough na active tayo sa social media. It's important also na intindihin natin maigi ang mga issue. Let's get ourselves better informed. Kailangan maintindihan natin ano ba itong nangyayari sa PhilHealth. Para nang sa ganon,
matulungan din natin ang iba pa nating mga kababayan na maintindihan din ito dahil hindi naman ipinapaliwanag ng mainstream media. So tayo na lang, gawin natin to. Let's get ourselves very informed and help others get better informed. And thereafter, let's multiply. We need to multiply. Alam niyo kung bakit? Isa-isa na kaming tinatakot. Isa-isa na kaming sinusupina. At hindi nila kayang gawin yun kung lahat tayo aktibo sa social media. So please, huwag lang tayong maging aktibo. Make sure na yung mga kamag-anak nyo, kaibigan nyo, gamitin din nila ang kanilang mga accounts para tulungang labanan ang mga demonyong sumisira ng bayan natin ngayon. Alam niyo kung bakit? Kasi pag na-impeach si VP at pag nawala ang mga ito sa Senado, lahat tayo pupulutin sa kangkungan. Anong klaseng bansa, anong klaseng bayan, anong klaseng gobyerno ang ipapamana natin sa ating mga anak? Diba? Kaya please, no? Tulad nga ng sabi nila, wala silang makinarya ngayon. Ang mga LGUs, takot silang tulungan. But remember, in 2016, wala rin namang makinarya si PRRD. Tayo lang. Social media lang. OFWs lang. Pero naipanalo natin siya. Hindi lang naipanalo, landslide ba? Kung nagawa natin yan noon, may 2025, gawin natin ulit sa 2025. It's not enough na i-re-elect natin ang dalawa. We need to add more allies in the Senate and in the Congress. So please, tulungan natin si Attorney Jimmy, si Mr. Epektibo, at iba pa nilang mga kasama sa PDP laban. Kailangan nating magdagdag doon ng puwersa. Otherwise, di ba, lahat na lang ng klaseng panluloko maipapasa na at magagawa na nila ng garapalan. Ito na lang, sila na lang ngayon. Yung sabi nga ni Senator Bato, sila na lang na natitirang taga-konsensya doon. Pag sila nawala pa, ano na? Diba? Wala na. So, again, let's get ourselves better informed, help others get better informed, let's multiply, let's re-elect, and let's add more. Yay! Thank you so much, Ma'am MJ Kiambao. And again, thank you so much, mga kasamahan, mga vloggers. Thank you so much. Merry Christmas, everyone. Happy holidays. Thank you so much. Order, mga advocacy ako. So, magtutulungan kami talaga ni Senator Bato dito. Galit kami lahat sa droga. Tandaan niyo yan. Galit na galit kami sa droga. At kung hahayaan natin itong mga buwaya na manatili dyan, tingin ko hindi mawawala ang droga sa Pilipinas. Tandaan niyo yan. Kaya sana talagang magtulungan tayo. Magtulungan tayo. Kayo ang pag-asa namin. Kayo, pag-asa din ng ating bansa. Tandaan niyo yan. Salamat po.